Tunay ngang mapagmahal ang isang Mayor Basti Duterte sa kanyang ama na dating Pangulong Digong Duterte. Dahil sa ginanap na araw ng Davao kamakailan ay hindi nito napigilang sumabog sa galit at sinabihan si Marcos Jr. na wala itong utang na loob. Matapang at emosyonal na sinabi ni Mayor Basti Duterte kay Marcos na ang tatay mo ipinalibing ng tatay ko, pero ang tatay ko ipinakulong mo. Dahil sa mga pahayag ni Mayor Basti Duterte, agad naman na sumagot ang Malacanang sa pangunguna ni Claire Castro at agaran niya itong sinabi na matagal na di umanong nagpasalamat ang mga Marcos sa Supreme Court sa pagpapalibing nito sa nooy dating Pangulo ng Pilipinas ni si Ferdinand Marcos Sr. Kaya naman agaran nitong sinupalpal ng isang kilalang vlogger, komentarista na si Badong Aratilis. At sinabihan niya si Claire Castro na hindi Supreme Court ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. kung hindi si Digong Duterte. Dahil di umano marami nang dumaan na administrasyon at naging senator nga ito si Bongbong Marcos, pero hindi ito pinalibing ng Korte Suprema. Panoorin ang full video kung paano sinupalpal ni Badong Aratilis ang kahibangan ni Claire Castro sa sinabi niyang nagpasalamat na ang mga Marcos sa Supreme Court na nagpalibing neto sa ama na si Ferdinand Marcos. Gayong ang katotohanan naman ayon kay Badong Aratilis na ang pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na ama ng kasalukuyang Pangulo ng bansa na si Marcos Jr. ay nanggaling mismo sa utos na nooy Presidente Digong Duterte. At sinabi rin ni Badong Aratilis na kung totoong Supreme Court ang nagpalibing kay Marcos Sr., bakit hindi ito ginawa noong 1990, noong panahon ni Cory, noong panahon ni Ramos, noong panahon ni Erap, noong panahon ni Gloria Arroyo, at noong panahon ni Pinoy? Bakit hindi ito ipinalibing ng Supreme Court kung talagang Supreme Court ang nagpalibing sa tatay ni Marcos Jr.? At hinamon din ni Badong Aratilis itong si Claire Castro kung saang batas nasusulat na kapag nagkaroon ng kasalanan, may ginawang kasalanan sa Pilipinas, ang dapat lumitis ay taga-ibang bansa. Asaan daw sa batas ng Pilipinas na dapat mong isuko ang kapwa mo Pilipino doon sa mga banyaga? Narito ang full video. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sumagot na po ang palasyo sa bintang po sa mga laman po ng speech ni Mayor Basti ng Davao. Yung sinabi po ni Mayor Basti na yung ama niya ay nagpalibing sa iyong ama, pero ikaw naman ay nagpakulong sa ama ng taong bayan, kay Tatay Digong. Sinagot na po yan ng palasyo. Ito po si Claire, kani-kanina lang. Pag-uusapan po natin yan. Ito po, kung papansinin po natin, sabi po ni Basti, pinapalabas po ni Basti, pinamumukha ni Basti na yung ama ko ang nagpalibing sa ama mo. Pero ikaw ang nagpakulong sa aking tatay. Alam niyo po, hindi naman sinasabi na wag litisin si Pangulong Duterte. Wala po sa aming nagsasabi na wag litisin. Kasi may nagrereklamo di po ba? No, alangan naman pagkaitan mo. Pero itama nyo po, no? Kasi kayo pa Ang problema kasi, gobyerno pa. Okay. Ngayon, ang nakakabwisit ang mga katulad nito ni Claire, na kala mo kaya niyan linlangin. Ito po ang sinabi ni Claire. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulo. Ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa. O, nagpasalamat na raw sa Supreme Court
na nagbigay ng desisyon. Ba, hindi pa. Akala ko nagpasalamat sa mga Duterte. Ayun. Ulitin natin ha. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulong ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Inuna pa talaga yung Supreme Court no? Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po kung paano siya maglaro ng words, no? Sinasabi niya, nagpasalamat na sa Supreme Court dahil sa desisyon na ipalibing. Nagpasalamat din siya sa magandang gesture. Magandang gesture lang. Si Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Tigas na mukha nyo. Babalik-balik ta rin nyo pa. Kaya may papel ang Supreme Court. Para hindi kayo nalilito kasi binabasahan tayo. Eto, Supreme Court ang nagpalibing. Supreme Court pala nagpalibing, bakit hindi inutos na Supreme Court yan noong 1986? O kung kailan ba namatay, hindi ko na matandaan. Nung pagkamatay ni Marcos, gusto na ng mga pamilya Marcos na malibing sa libingan ng mga bayani. Supreme Court pala bakit hindi inutos na Supreme Court na ipalibing sa libingan ng mga bayani? Panahon ni Cory pa, namatay. Panahon ni Tabaco, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kung Supreme Court talaga nagpalibing. Panahon ni Erap, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Gloria, 9 na taon si Gloria, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Pinoy, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kasi hindi naman Supreme Court ang nagpalibing. Ang nagpalibing si Duterte. Bakit may Supreme Court na pinasasalamatan? Nung sinabi ni Duterte na ipapalibing niya si Marcos, pinapipigilan sa mga kakampi ngayon ni Marcos. Pinigilan, gusto nilang pigilin, naghain sila sa Supreme Court na hindi raw karapat-dapat ang isang diktador, isang magnanakaw na malibing sa libingan ng mga bayani. Dilawan po ang dumulog sa Supreme Court. Huwag nyo kaming, buhay pa kami lahat. No? Buhay na kami noong 1986, buhay pa kami hanggang 2025. Huwag nyo kaming pinagbububula. Ano Supreme Court ang nagpalibing? Nagpasya yung Supreme Court. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court na magpalibing. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang siya ng mga kaso. Naintindihan po ninyo? Pag kayo nagpunta sa Supreme Court, tama ba to? Tama ba to? Oo, tama yan. Kaya ang question nila, kung tama ba yung pagpapalibing ni Marcos, ni Duterte kay Marcos. Ninyo, pati yung mga utang na loob ninyo, kinukwento nyo na binabaliwala nyo. Nagpasya yung Supreme Court, si Marcos ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte ang nagpalibing. Kaya nga nila inaawat sa Supreme Court ganyan kayo. Harap-harapan. Panay panluloko ginagawa nyo. Okay. Sagutin natin to si Claire. Akala naman ni Claire madadaan niya sa pakyut-kyut. Hindi ka nakyut. Para magpakyut. Ang dami nyong... Ito lang simple lang. Usapin ang utang na loob. Parang ang sinasabi ni Claire, basahin ko yung parte na yun. Ito po, sinasagot po natin yung mga katarantaduhan nitong mga to. Hindi sila tanga. Tayo ginagawa nilang tanga. Tayo ang ginagawa. Ito po sabi ni Claire, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin katulad ng aking sinabi. So batas pa po ang tatraidorin? Okay, ano po ba yung batas na pinag-uusapan natin? Ang batas po na nakakasakop sa Pilipinas at sa mga Pilipino ay 1987 Constitution. No? Under 1987, paalala natin sa abogadong si Claire, under 1987 Constitution, ang pangunahing trabaho ng presidente at ng lahat ng nasa gobyerno ay to protect and serve the people. Baka nakakalimutan nyo To protect and serve the people. Igalang ang mga karapatan under the Constitution.
Sinasabi ni Claire, mas mahalaga ang pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Hindi naman namin sinabi na tumanaw pa kayo ng utang na loob. Eh. Wala naman kayo nun. Eh. Di ba? Kasi po, kung pagtanaw at pagtanaw rin lang ng utang na loob, hindi nyo po sisimulan yung mga lintik na investigasyon na yan. Kay BP Sara na wala namang katuturan. Inaamin nyo na wala na kayong utang na loob. Kasi, di ba? Alam nyo po yung may mga utang na loob. Kung mga simpleng bagay, palalagpasin mo na dahil sa utang na loob, di ba? Wala silang utang na loob eh. Wala po sila nun eh. Okay. Isa pa. O batas. Anong batas yung sinasabi nyong inuna nyo? Anong pagpapatupad ng batas yung inuuna ninyo? Saan mababasa sa konstitusyon ng Pilipinas na pag nagkasala ka, asa nakalagay sa batas, clear, ng Pilipinas, na pag ang isang Pilipino, wag na munang presidente wag na munang dating presidente saan nakalagay sa 1987 Constitution ng Pilipinas na pag ang isang pangkaraniwang tao, isang Pilipino na lang, pag ang isang Pilipino nagkasala sa Pilipinas, ibig sabihin, allegedly, ginawa niya yung krimen sa Pilipinas at ang mga biktima niya, allegedly, di umano, ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas at siya ay Pilipino, walang involved na ibang lahi, naganap sa Pilipinas, narito yung mga biktima, ang mga kasabwat niya ay mga kapwa Pilipino, saan nakalagay sa batas na ang taong ito ay dapat kidnapin at litisin sa ibang bansa?